Isang paalala, sa tugatog at sa libis, nasaan ang puso mo? Para sa iyo na nasa tugatog ng iyong tagumpay, una sa lahat, pagbati. Ang bawat pangarap na iyong naabot, ang bawat layunin na iyong natupad, at ang bawat ginhawang iyong tinatamasa ngayon ay bunga ng iyong pagsisikap. Nararapat lamang na ipagdiwang mo yan. Ngunit sa gitna ng iyong pagdiriwang at sa bawat palakpak na iyong tinatanggap, may isang munting tanong na nais kong iwan sa iyo. Kamusta na ang iyong puso? Kamusta na ang iyong mga tuhod? Naaalala pa ba nilang lumuhod sa pasasalamat o masyado na bang abala sa pagtayo sa entablado ng tagumpay? Madalas, noong tayo'y nasa ibaba pa lamang, sa bawat pagsubok, sa bawat kakulangan, sa bawat pinto na sarado, ang una nating takbuhan ay ang Kanya. Ang ating mga panalangin ay puno ng pagsusumamo, puno ng pag-asa. Panginoon, tulungan niyo po ako. Panginoon, gabayan niyo po ako. Panginoon, ito lang po ang hiling ko. At ibinigay niya ang tagumpay na dati ay panalangin lamang. Ang nakalulungkot para sa marami, ang tugatog ng tagumpay ay tila naging tuktok ng isang mataas na pader. Isang pader na humaharang sa ating paningin upang hindi na natin makita ang pinagmulan ng lahat. Ang dating taimtim na dasal ay napalitan ng ingay ng pagbubunyi. Ang dating pagpapakumbaba ay napalitan ng tiwala sa sariling kakayahan. Naging abala tayo sa pagbilang ng ating mga biyaya, ngunit nakalimutan nating pasalamatan ang nagbibigay. Madaling maalala ang Diyos sa oras ng sakuna. Kapag may bagyo, lindol o pandemya, ang ating mga bibig ay puno ng Kanyang pangalan. Madaling manawagan kapag tayo ay may karamdaman, kapag tayo ay nagigipit, kapag tayo ay nasasaktan. Sa mga oras na iyon, ang Diyos ang ating kanlungan. Ngunit ang tunay na hamon ng pananampalataya ay hindi sa oras ng kadiliman, ito ay sa liwanag. Madali bang magpasalamat para sa tinapay kapag ikaw ay nagugutom? Oo, ngunit naaalala mo pa bang magpasalamat para sa tinapay kapag ang iyong hapag ay puno na ng handa? Ang panalangin ay hindi transaksyon. Hindi ito isang call center na tatawagan mo lang kapag mayroon kang problema o kailangan. Ang panalangin ay isang relasyon at walang relasyong nabubuhay sa convenience o kapag kailangan lang. Isang paalala mula sa kasulatan, Deuteronomio 8:17-18. Baka masabi mo sa iyong sarili, ang kapangyarihan ko at ang lakas ng aking mga kamay ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong aalalahanin ng Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Ang iyong talento, ang iyong lakas, ang iyong talino, ang mga oportunidad na bumukas para sa iyo, lahat ng yan ay Kanyang kaloob. Huwag nating hayaang ang mga biyayang ipinagkaloob niya ang siya pang maging dahilan upang talikuran siya. Huwag nating hintayin na muling yanigin ng sakuna ang ating mundo bago natin siya maalala. Sapagkat ang taong nagdarasal lamang sa oras ng pangangailangan ay humihingi ng tulong. Ngunit ang taong nagdarasal sa oras ng kanyang tagumpay at kasaganaan, iyan ay pag-ibig at tunay na pasasalamat. Naway sa bawat tagumpay na iyong inaani, ay siya ring lalim ng iyong pagluhod upang magpasalamat. Isang paalala, sa tugatog at sa libis, nasaan ang puso mo? Para sa iyo na nasa tugatog ng iyong tagumpay, una sa lahat, pagbati. Ang bawat pangarap na iyong naabot, ang bawat layunin na iyong natupad, at ang bawat ginhawang iyong tinatamasa ngayon ay bunga ng iyong pagsisikap. Nararapat lamang na ipagdiwang mo yan. Ngunit sa gitna ng iyong pagdiriwang at sa bawat palakpak na iyong tinatanggap, may isang munting tanong na nais kong iwan sa iyo. Kamusta na ang iyong puso? Kamusta na ang iyong mga tuhod? Naaalala pa ba nilang lumuhod sa pasasalamat o masyado na bang abala sa pagtayo sa entablado ng tagumpay? Madalas, noong tayo'y nasa ibaba pa lamang, sa bawat pagsubok, sa bawat kakulangan, sa bawat pinto na sarado,
ang una nating takbuhan ay ang Kanya. Ang ating mga panalangin